Walang iwanan, Chong. Yan ang tunay na sagisag ng tunay na barkadaan. Kahit buhay, hadang ibuhis para sa isang tunay na kaibigan. Lasing ka na, tol. Tulog na lang tayo. Kaibigan, amigo, amiga, kaututang dila, birds of the same feather flock together. Tunay nga namang ang sarap sa feeling, sa pakiramdam, na makahanap ng tunay na kaibigan. Barkada. Saan nga ba nagsimula? Kailan ba matatapos? Mga katanungan na ang kasagutan ay hahantong sa pagiging best friends forever. Dito sa Boarding House Stories. Maraming salamat kung nagawi ka sa channel na ito. Pakisabi na rin sa mga friends mo na may mga kwentong ganito dito sa Boarding House Stories. Chong, patuloy muna sa boarding house mo. Bakit? Napadlock na naman ba ang kwarto mo ni Madam Landlady? Oo Pero naman ng damit at pati na rin underwear o brief para naman sariwa akong papasok sa school. Ako, nakuha mo pang magbiro. Hindi ba nagpadala ang kapatid mo ng pera na pambayad sa upa mo? Hindi pa, Chong. Kailangan makuha ko mga gamit ko. Kailangan ko yung sa aking pag-aaral. Grabe naman kasi ang patakaran ng landlady mo. Madali ka lang ng isang buwan. Padlock agad ang kwarto. Kailangan ireklamo na yun sa barangay. Wag na. Baka atake niyan si Madam. May pinirman kasi akong agreement yan sa mali naman ang agreement na yan Notaryado ba? Ewan. Basta dito na muna ako, Chong. Striktong landlady. Nakapadlock na kwarto. Pamilyar ba sa inyo to? May mga isolated cases na ganito ang mga nangyayari sa mga boarding houses sa University Bell. Gaya na lang sa nangyari kay Tol Ryan. Mabuti na lang at mayroong Chong Michael na nagresponde agad sa problema ng kanyang barkada. Inireport agad sa kanilang barangay captain ang nangyari at nasit agad ang landlady na si Aling Toyang dahil sa mali nitong patakaran at walang konsiderasyon sa mga estudyanteng umuupa doon sa kanyang boarding house. Kailangan ko ang pera, Kapitan. Paano na lang ang budget ko sa pagkain? Pati na rin sa aking mga gamot. Diyan ako kumukuha ng kabubuhay ko, Kap. Paano naman makakabayad ang estudyante mo kung ipapadlock ang kwarto? Nadili lang ng isang buwan. Ganyan na ang ginagawa mo. Meron naman po akong 1 month advance, Kap. Tama po kayo, Kap. Hindi naman po kasi makatao ang patakaran niya. Makahaya po Ano? Ulitin mo nga sinabi ba? Border ba kita? Saka pala, Kap. Limitado ho ang paggamit sa ilaw dyan hanggang alas 10 lang po ng gabi. Para ho may korpyo Ina-off niya ang main switch. Kaya ho nagtsatsaga ang kaibigan ko sa kandila para makapag-aral. Paano po kung magkasunog? Sus! Aling Toyang! Ang dami mo ng violations Kailangan siguro may dulog na ito sa City Hall. Ang problema mong yan. Kapag hindi o kayo nagtino at magbago, may papasara ang boarding house nyo. Oh no! Oh yes! Nag-araw din yun, nakalipat agad ng boarding house si Tol Ryan sa tinutuluyan ni Chong Michael. Pumayag naman agad ang may-ari ng bahay. Mabait si Mrs. Madrigal ang landlady. Kabaliktaran sa ugali ni Aling Toyang. Ito rin yung bahay nyo ito. Pahalagan nyo at panatilihin ang kalinisan. Makakaasa po kayo, Mrs. Madrigal. Salamat po sa pagkapatuloy sa akin. Walang anuman. Sige mga-anak. Ako'y pupunta pa sa kabilang boarding house. Titingnan ko naman ang mga babae doon na nagpo-board sa akin. Sige po. Chong, napakabait talaga ni Mrs. Madrigal. Siyang tunay, Tol. Kahit madali ang ibabayad mo sa upa, hindi ka palalayasin. Hindi ka papadlakan ng kwarto. Nauunawaan niya ang mga kinakaharap natin problema bilang estudyante. At dahil mabait, Tol,
ang landlady natin. Baka naman pwedeng magwalwal tayo. Nako. At yun nga pala ang balak mo, ha? Bagong lipat ka lang, ha? Hinay-hinay lang, tol. May curfew at limitation din sa bagong boarding house si Tol Ryan. Pinagbigyan naman siya ni Chong Michael. Kaya naman, pagkatapos silang kumain, ay nag-prepare na siya ng gin at iced tea na siya naman kaya lang ng kanyang budget. Sinimulan na nila ang pingkian ng mga baso. Dahil ang espiritu ng alak ay nakapagpapadulas ng dila, marami silang napag-usapan. Sarado naman ang pinto ng kanilang kwarto, kaya hindi sila nakakaistorbo sa katabi nilang kwarto. Lalo pat panggabi ang trabaho ng mga ito bilang mga gwardya. Panay lalaki sila sa boarding house na yun. Silang dalawa lang ang mga estudyante. Madalang naman ang pagpunta ng mga babae roon, apwera na lang umaliban kung kasintahan o asawa ng isa sa mga boarder doon. Meron din kasing all-lady boarding house si Mrs. Madrigal na nasa kabilang kalye lang. Tol, matulog na tayo. May pasok pa tayo bukas. Maraming salamat talaga, Chong. Kung di sa tulong mo, hindi ako makakaalis sa boarding house ni Aling Toyang. Wala yon. Bayad ka na naman doon eh. Dahil meron ka pang advance payment. Hindi ka nakukulitin ng matandang yun. Sana nga, Chong. Mabuti at ikaw ang naging kaibigan ko. Paano na lang kung wala akong kaibigan dito sa syudad? Sino ang tutulog sa akin? Sino pa ba naman ang magtutulungan kung di tayo? Malayo ang bayan natin. Dumayo dito tayo sa syudad para makapag-aral. Kaya hindi talaga kita matitiis, Tol. Walang iwanan, Chong. Yan ang tunay na sagisag ng tunay na barkadahan. Kahit buhay, handang ibuwis para sa isang tunay na kaibigan. Sus, lasing ka lang, Tol. Tulog na tayo. Maraming kwento ng pagkakaibigan ang nabubuo sa boarding house. Ang pagdadamayan sa paggawa ng mga projects o assignments sa school hanggang sa pagbabudget sa upa at iba pang bagay, emosyonal man o personal. Marahil, isa ka rin sa mga nakaranas nito. Tunay na pagkakaibigan, friends for life, ika nga. Best friends forever, BFF, na umusbong sa boarding house. Isa na naman kwento ang inyong narinig dito pa rin sa channel na inyong kinahihiligang bisitahin, ang aking channel, Ines Vlog. Maraming salamat at umabot kayo sa katapusan ng ating kwento. Maaari din po kayo magpadala ng inyong natatanging karanasan na nais niyong i-share sa ating mga tagapakinig o taga-view ng ating vlog. At amin niyang bibigyan ng pansin dito pa rin sa ating channel. Salamat po at hanggang sa muli dito pa rin sa Boarding House Stories.